So, good afternoon mga guys, no? This is Kuya Barbero TV. So, have a nice day po sa inyo. So, welcome back sa ating YouTube channel. So, bihira tayo makapag-upload, kaya ngayon lang ulit tayo makakapag-upload sa haba ng panahon na hindi tayo nakapag-upload. Bali, itong content natin ay hindi about sa kung sinong tao, hindi ito about sa kalingap, no? Kaya baka magtaka kayo. Pero baka kasi na-experience nyo na yung ganitong sakit, ano? Kasi sa Kuya Barbero TV, last 5 years to 4 years tayo nagkaroon tayo ng sakit like acid reflux, GERD, no? So, may nagtanong sa atin paano mo na-handle, paano mo nalunasan, o paano nawala yung sakit mo na yan, may kilalaman sa gut, ano? So, ang problema kasi ng karamihan sa mga tao, halos sabi sa statistic ay halos 70% ng mga tao ay mayroong problema sa gut o sa tiyan. Ano, kaya marami yung nagtanong sa atin kung paano natin nalabanan, paano ako gumaling sa sakit na acid reflux, GERD, and yung tinatawag na problema nga sa tiyan, ano? So, i-share ko lang kasi may nagtanong na rin naman sa atin. And nasa group tayo ng GERD Philippines and Acid Reflux Philippines. Nakababasa tayo araw-araw. Actually, observant ako at nagbabasa ako ng mga nagpo-post about sa sakit nila sa tiyan. Nakikita ko araw-araw yung pinaka main problem talaga ng tao ay yung tiyan, ano? Kaya ang ginawa ko, ito ay isang step lang. Ito yung hindi ko sure kung effective sa inyo, pero sa akin napaka-effective kasi halos 3 taon na akong walang attack ng acid reflux. Kung umatake man, days, week lang. Tapos parang normal lang sa akin yun. At wala na ako nararamdaman compare nung mga last 3 years to 4 years ago na nakalipas. Ano? Kaya itong video na ito ay para dun sa mga nakaka-experience. Sana matuto kayo o meron kayong matutunan sa video ito, ano? So, ikwento ko lang sa inyo sa maikse. 2019 pala, nagkaroon ako ng anxiety. Nagsimula siya sa anxiety. At hanggang sa nagkaroon ako ng pananakit ng sikmura. Tapos 2020, nawala. 2021, lumabas ulit. Dahil dun sa anxiety, ano, minsan inaatake tayo ng anxiety noong 2021 kapag nasa trabaho ako, malayo ako sa pamilya ko, nagkakaroon ako ng parang yung panic attack, ano, yung panic attack, di ka makatulog, ilang linggo akong hindi nakakatulog, nagigising ako ng madaling araw, pawis na pawis. Tapos nagkakaroon ako ng parang kaba na hindi naman ako umiinom ng kape, parang nagpapalpitate yung puso mo, tapos madalas kang kabado kahit nasa anumang lugar ka. So, tapos ayaw mo masyado na iniistorbo dahil nagagalit ka kapag medyo matagal yung istorbo na ginagawa sa iyo. So, parang pakiramdam mo, ayaw mo sa tao kasi medyo may nararamdaman ka, no? So, yun yung naging nangyari sa akin way back 2021. Tapos 2019, nagpuputol-putol lang siya ng taon. Pero by 2022, nag-trigger yung aking anxiety. Kaya nagkaroon ako ng problema sa gut. Tapos year 2022, nung nandito ako sa probinsya namin, no? Kasi galing kami ng Manila, nag-pot up kami ng pagkakaabalahan. So, maliit na business lang. So, meron na akong anxiety noon. Nagkaroon na ako ng anxiety noon. Tapos problema sa tiyan. Pasulpot-sulpot na pananakit ng sikmura. Pagkakaroon ng parang pinipilipit yung sikmura. No, baka na-experience nyo na rin yun. Tapos minsan umiikot-ikot sa ibang parte ng sikmura. No? Tapos hindi ko napapansin yung pangangasim kasi binabaliwala ko lang naman yon. Kasi konting pangangasim lang naman. Kasi wala lang sa akin yun. Kasi normal naman na mahilig talaga ako sa mga maasim, no? Tapos mga prutas katulad ng mga basta maasim ng mga prutas like dalandan, may hilig ako dyan. Tapos dahil meron nga akong anxiety, nagkaroon naman ako ng health anxiety. O yung health anxiety, example, nang mabait ako ng aso, nang mabait ako ng tuta, nagkaroon ako ng health anxiety. Takot ako na baka magka-rabies ako noon, no? Isa yun sa naging problema ko. Tapos tiniis ko yung anxiety na yun sa loob ng 4 na buwan na tuloy-tuloy na halos hindi ako pinapatulog, no? Bumaba yung timbang ko,
pumayat ako, tapos ayoko makipag-usap sa tao, nanghihina ako, tapos galit ako sa mga tao na nagtatanong sa akin. Tapos ang ginagawa ko ay umaalis ako, pero hindi ko naman kayang umalis. Mabilis din akong matakot na pagbababa sa bus. Gusto ko yung tatalon ka agad kasi ayoko nang naiinip ako. Sobrang mainipin ko nung magkaroon ako ng anxiety. And then mga lumipas ang ilang mga buwan, ang tagal na nagsasuffer ako sa ganon. Yung sikmura ko gabi-gabi, araw-araw pinipilipit na para bang kahit kumain ka, masakit talaga. Tapos magutom ka, masakit pa rin. Mabusog ka, masakit pa rin. Tapos nakailang pa-check up ako for acid, puro omeprazole, pantoprazole. Halos lahat ng may soul ay nainom ko na, pero hindi masyadong umepek sa akin yung mga sol na yan, omeprazole, pantoprazole at napakarami pang iba. Tapos everyday o every week akong nasa hospital para lang magpa-check up at malaman kung ano talaga yung problema. Palaging acid reflux, palaging GERD, palaging problema sa tiyan na gamot ang ibinibigay sa akin ng doktor. Halos hindi ako nagsasawa na pumunta sa doktor para lang gumaling yung aking pananakit ng sikmura dahil dito sa tinatawag na acid reflux o GERD nga nito. So ito nga mga guys, no, one day nag-meditation ako. Tapos syempre ang ginawa ko noon, ang ginawa ko noon nung mag-meditation ako, dahil hindi ko na talaga kaya, halos wala na akong gabi na hindi nakakatulog. Ang ginawa ko, dahil nasa probinsya ako, ang number 1 ay yung paglalaga ng bayabas, no? Yung paglalaga ng dahon ng bayabas. Ang ginagawa ko, every morning, kukuha na ako ng dahon ng bayabas, tapos lalagain ko yon, mga 20 leaves, no? 20 piraso na dahon ng bayabas, yung pinakasariwa, pinakadulo, o kahit yung mga pangatlo dun sa dulo, no? Nilalaga ko yon. Tapos ginagawa ko siyang tea, morning, lunch, tapos dinner, ano? Yun yung ginagawa ko, umaga, tanghali, gabi, ginagawa ko siyang tea and everyday. Tapos minsan, kapag naubusan naman ako ng dahon ng bayabas, nakakalimutan ko yung lemongrass naman. Yung lemongrass, no, yung tanlad, nilalaga ko rin yun. At the same time, nilalagyan ko ng sambong, tapos mainom lang ako nun ng 2 beses sa isang araw lang, umaga o kaya gabi lang. Tapos pero ang madalas ko ay yung dahon ng bayabas, tapos inaaraw-araw ko yun. Hindi ako nagpapalipas na hindi makainom. Tapos ang ginawa ko, yung mga anxiety ko ay sinubukan ko na kontrolin. Example, yung pagkatakot ko sa rabies, sinubukan ko na humawak pa unti-unti ng aso, tapos lapitan yung mga aso. Kahit medyo kabado ako, medyo takot talaga ako, ultimo ma-scratch lang ako, ay pupunta na agad ako ng ospital para magpaturok. Ang totoo, nakakailang paturok ako, nakakailang animal bite center ako sa isang buwan. Siguro baka isang balik ako para lang magpa-booster o magpaturok ng 0 to day 7 ulit. Yung inuulit ko yun, hindi ko minsan pinapakita yung aking record ng ospital, no. Ganun ako ka-anxiety noon, kaya nagkaroon ng problema yung tiyan ko. Yung pala yung naging problema ko. Kapag na-anxiety ka, nagkaroon ka ng iniisip, no, magsisimula na rin na magka-problema yung tiyan mo. At yung pala yung pinaka number 1 na problema ng tao. Kapag na-stress, nag-anxiety ka, na-depress ka, ang unang tinatamaan pala ay yung tiyan. Either magkaroon ka ng gastritis, magkaroon ka ng peptic ulcer, magkaroon ka ng gallbladder problem tulad ng bato. Nakailang CT scan ako. Nakailang pa CT scan ako, 2. Nakailang ultrasound ako, puro normal lahat ng laboratory. Lahat ng ultrasound, lahat ng CT scan, lahat ng laboratory, lahat ay normal, walang mintis. Kaya inisip ko, sabi ko, ang problema ng tiyan ko, wala naman, no? Pero napakasakit talaga, hindi ko talaga matiis. Kaya ang ginagawa ko, naglalaga ako everyday ng bayabas, ng dahon ng bayabas, sa sinasabayan ko ng lemongrass, minsan hinahaluan ko ng sambong. Tapos yun yung ginagawa ko
araw-araw. Tapos mga ilang buwan, makalipas ng ilang buwan, nagkakaroon ng parang improvement. Nararamdaman ko na parang bang nagre-recover unti-unti yung tiyan ko. Parang medyo nakakakain na ako ng unti. Tapos nagkakaroon na ako ng parang confidence, nakakaharap na ako sa tao. Tapos ang ginagawa ko noon mga guys, no, mga anxiety and GERD and acid reflux problem, ay yung kontrolin nyo yung iniisip nyo. Kasi minsan pala hindi problema yung tiyan, ang problema natin yung isip. Inuutusan pala ng isip natin yung tiyan na mag-react. The more na nai-stress ka, the more na nagkakaroon ng mas maraming acid yung tiyan mo. Kaya ang nangyayari, mas sumasakit yung tiyan mo kasi iniisip mo, inuutusan ng isip mo yung tiyan para sumakit. At yan ang number 1 na kukontrolin nyo. After 6 months, 7 months na medyo nagre-recover, ang kinontrol ko naman ay yung anxiety ko. Nang makontrol ko yung anxiety ko, mga 3 months, nawala yung pananakit ng sikmura ko kahit hindi ako umiinom ng bayabas. Tapos nakakain ko na yung gusto ko, lahat ng bagay nagagawa ko na nung makontrol ko yung anxiety ko. Ang ginawa ko sa anxiety ko, nakipag-socialize ako sa mga tao, nakipag-usap ako sa mga tao kahit ayaw ko, pinipilit ko na makipag-socialize. Syempre, ako ay Christian, no? Ako ay Christian na tinatawag ako na Jehovah's Witnesses. Ang ginawa ko, instead nakulungin ko yung sarili ko, nag-preaching ako sa mga tao, nangaral ako sa mga tao kahit nahihirapan ako sa karamdaman ko. Ang ginawa ko, nangaral ako ng nangaral sa mga tao. Inalis ko yung negative thinking ko na meron akong acid, meron akong GERD, kahit medyo nahihirapan ako minsan, naninikip yung dibdib ko, tumataas yung acid ko, nanginginit yung mura ko, tapos minsan pinipilipit ako, inaano ko yun, dinadivert ko sa ibang bagay yun. Tapos sa ganong paraan, mga ilang buwan na wala, talagang 100% wala akong naramdaman na kahit na ano. Tapos ang ginagawa ko na, mas nakikipag-socialize na ako, mas nakikipag-usap na ako sa iba. Tapos madalas umiinom ako ng maligamgam na tubig. Isa pinaka-importante pala yun, no? Every morning inom kayo ng maligamgam na tubig, yung wala pang laman ng sikmura nyo bago kayo kumain, no? Tapos huwag kayong matakot sa kakainin ninyo, huwag kayong matakot dun sa mga magpapatrigger ng acid nyo, like pagkain. Ang totoo, maliit na factor lang para matrigger yan, pero ang totoo nyan, ang nag-uutos na magkaroon ka ng acid, magkaroon ka ng problema sa tiyan, ay yung utak mo. Kinokontrol ng utak mo yung tiyan mo. Kaya mga ka-GERD, mga ka-acid reflux, no, subukan nyo, kontrolin nyo yung iniisip nyo, kontrolin nyo yung nararamdaman nyo, kontrolin nyo yung negative thinking nyo sa tiyan nyo. 100% maniwala kayo sa hindi, no, mawawala yan. Yun ang isa sa pinaka, maliban dun sa mga merong mga pylori, ano, yung may mga pylori na, no. So yung may mga pylori, alam naman natin na gamot, no, matinding gamot ang nire-reseta dyan ng mga gastroenterology, no. Kaya mga ka-GERD, mga ka-acid reflux, marami pa akong gustong ipayo sa inyo, pero maiksi lang yung video ko, maiksi lang yung panahon ko para gumawa ng ganitong video. Hindi ko naman to porte para magpaliwanag sa inyo about sa GERD, acid reflux. Ito ay paraan ko lang kung paano ko nalabanan at kung paano ako nakabalik sa normal na buhay, na ngayon nakakain ko lahat, wala akong iniisip, no. Pero nasa controlling pa rin naman ako. Hindi ako yung tipo na nagpapaka sasa, no, nagpapaka ang tawag doon sa term na yun, yung para bang dahil malaya ka na, magaling ka na, lahat ay ginagawa mo na, no. So hindi ganoon, may controlling pa rin naman ako sa mga kinakain, sa mga ginagawa ko. At number 1, yung mga activity, no, yung mga activity nyo, no, huwag kayong magkulong sa bahay, no, mag-jogging kayo, makipag-usap kayo sa iba, dapat pawisan kayo everyday. Tapos huwag kayong matakot dun sa mga kakainin nyo, kasi mas natatakot ka, mas nagkakaroon ng problema. Kontrolin nyo lagi yung iniisip nyo, yun ang pinaka magandang paraan. At syempre, yung nakalagay dun sa Filipos 4 at 6 at 7, ano man yung pagkabalisa na nararanasan nyo,
ano man yung pinagdaraanan nyo, ito man ay mental, physical na kalusugan, o gusto ng Diyos na ipaalam ninyo sa Kanya lahat ng nararamdaman ninyo, at ginagaranti ng Diyos na tayong lahat ay tutulungan niya, na meron tayong mga nararamdaman na mga problema. Ginagaranti niya dun sa Pilipos 6 at 7 na pakikinggan niya yung ating mga panalangin, yung ating mga gusto kapag dumaranas tayo ng matinding problema, katulad ng yan, yung main problem natin, yung gut, ano. At syempre, huwag kalimutan mag-Yakult din kung hindi naman kayo nagtitrigger sa Yakult. Maganda rin yun, good bacteria. Tutulungan din kayo nun na ma-neutralize yung tiyan nyo para dun sa mga bacteria sa tiyan, ano? So, yun lang po guys. Marami pa akong gustong ikwento sa inyo, pero sa susunod, gagawan pa natin ng ibang paraan. Kasi marami talaga akong paraan, ano? Yung pinaliwanag ko lang ay yung mga ibang nagawa ko. Pero hindi pa ito yung totally talaga lahat. Totally lahat. Gusto ko lang ikwento sa inyo at dun sa mga nagtatanong sa akin. Kasi merong ilang nagtanong sa akin sa live ko ng mga nakaraan kung nagkasakit daw ba ako, paano ko nalabanan yung GERD, paano ko nalabanan yung acid reflux, paano ko nalabanan yung problema sa gut. So this is Kuya Barbero TV. No, maraming salamat sa panonood ninyo at sa palaging pagsuporta niyo, no. Salamat mga ka-GERD, mga ka-acid reflux. No, syempre, bye-bye. This is Kuya Barbero TV.